Shaddai, Elkamkana tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, God. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah owed to thee, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. Age to age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana tonight. We will praise you, God. El Shaddai. Shaddai, El Shaddai, Elkamkana tonight. I will praise you like that. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. We pray. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan, pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Napakabuti mo sapagkat kami sa hapon ito'y nagkakatipon sa iyong banal na presensya. At salamat sapagkat bawat isa'y dinala mo sa dakong ito. Naniniwala kami na ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Bagamat di ka namin nakikita, ikay Diyos na Espiritu at gagawa ng himala sa aming buhay. Diyos, dalahin ko po na pagalingin ang lahat ng may sakit at may karamdaman at pagpalain po ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Gamitin mo po ang likod mo mightily, boldly, and powerfully. Kasama po ang iyong mga awit. At Diyos, ang mabuting balita na ating pagsasalunan, nawa po ito'y sundan mo ng iyong tanda at mga himala at kababalaghan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
Yung mainam, yung malakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Purihin ang Diyos. Ganun lang kalakas yun. Okay. Our gospel is taken from John chapter 20, verses 19 to 23. John chapter 20, verses 19 to 23. Noong panahong iyon, kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng Sanlinggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." At pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patawarin, ay hindi nga pinatawad." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang inyong mga prayer requests, and blessed be the Lord God Almighty. Taas ang mga prayer requests. Who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, we lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praise, as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Who reigns forever
tumataas ang mga prayer requests. Kayo ba'y naniniwalang answered prayer na kayo? Ang hina? Parang lupaypay ang amen nila. Kayo po ba'y naniniwalang answered prayer na kayo? O tayo magdasal. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat nararapat lang sila ay nandito. Sa kabila na dapat sila ay natutulog dahil tanghali na. Pero binigyan kanila ng pagkakataon, Lord. At salamat sapagkat kapag kami nagbigay ng oras at panahon sa iyo, tsak, uunahin mo rin kami. Amen. Kaya Lord, inahakin po namin ang aming mga kahilingan. Alam mo, kilala mo kami, Panginoon. Amen. Kaya inahakin po namin na kaming lahat ay answered prayer. Amen. And Lord, ang pangako mo na ibabalik mo sa amin nang iba yung pagpapala, siksik, liglig, umaapaw, ang bawat handog namin, ipinagpapasalamat na po namin at inaangkin na ang biyayang ito ay patuloy naming tatanggapin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen. anong sagot? Amen. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay at dahan-dahang maupo. Hallelujah. Habang kinukolekta ang inyong prayer request, dito kayo nakatingin sa akin Amen. para hindi kayo madistract. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Parang kalahati lang po yung sumagot sa akin. No, mahalaga po yung pagsagot, pagtugon. Sa banal na misa, mayroon tayong salmon tugunan. Pag hindi tayo tumutugon, hindi tayo napagpapala ng Diyos. Kaya dito pa lang dapat tayo nagsasanay para pagdating sa misa, kayo sumasagot. Okay, ulitin ko po para kay pagpalaing lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dahil kayong lahat ay sumagot, answered prayer, may bonus pa. Amen. Unless napunta ko sa inyo ay doon sa chapel, doon sa malayo doon, na ulit dito dahil ginagawa itong church noon. At salamat sa Diyos sapagkat muli na kayo aking nakapiling. Amen. Salamat sapagkat kayo muli kong nakapiling. At lahat ng nakapiling ko ngayon, Chuck, si Lord natutuwa sa inyong lahat. Amen. Amen po ba? So, yun po yun. Ang ating pag-uusapan ngayon, alam niyo po ba na sa linggo ay birthday nating lahat? Amen. Sino naniniwala na sa linggo ay birthday nating lahat? Ha? Naniniwala kayo birthday nating lahat? Bakit? Ha? Ha? Yun ang birthday ng church. Yun yung pagtatatag ni Kristo ng simbahan. Di ba? Na pinangako ng Diyos pagkatapos na siya'y muling mabuhay, ha? Sabi niya, babalik siya. Pero hindi pa siya bumabalik. Pero bago siya bumalik, pinangako niya na pagkalipas ng 50 araw, isusugo niya ang isa pang gabay natin. Another counselor or another comforter. Bakit? Sapagkat si Kristo ang nauna. Amen. Na comforter and counselor natin. Kaya sabi ni Kristo, hanggat hindi ako umaalis, hindi yung darating sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon na bilin sa kanila, sa mga alagad, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo roon ang ipinangako ng Ama. Hintayin ninyo. Okay? So kayo laging naghihintay. Ha? May mga taong hindi pa tapos ang gawain, umaalis na. Hindi makapaghintay. Ganon din naman sa misa, di ba? Hindi pa tapos, wala pang final blessing, umaalis na. Hindi makapaghintay. Paano tayo niyan pagpapalain? At paano niya tayo isasama
sa kanyang pagbabalik. Alam niyo, ang pagbabalik ni Kristo, ang kanyang susunduin, yung mga tapat. Yung mga tapat. Amen. Yung marunong sumunod sa Diyos. Lingkod ng Lord. Yung nagsasabuhay ng kanyang salita. Amen. Yun ang sabi ng Panginoon na pag naipaghanda na niya tayo ng ating matitirhan. Sabi ng John 14, di ba? Verse 1, the following verses. Babalik ako. Amen. Ha? Bakit babalik? Para sunduin Amen. ang lahat ng nagsabuhay, tapat, na naglilingkod sa Diyos. Amen. Ako'y naniniwala sa bawat palakpak nyo ay may kapangyarihang dumadaloy. Amen. Bawat palakpak nyo po ay may kapangyarihang dumadaloy. Hallelujah. Alam nyo kung bakit? Sapagkat ang worship o pagsamba ay nasa puso. Amen. Nasa kaibuturan ng puso natin ang pagsamba. At yun ay naipapakita, expression. We express our worship sa pamamagitan ng inyong pagpalakpak, Hallelujah. sa pamamagitan ng inyong pagsigaw ng papuri, sa pamamagitan ng inyong pag-awit kanina, sa pamamagitan ng pagsayaw natin kanina, na si sister kanina yung umawit. Hallelujah. Yan ang mga gifted. Iyon po, sa lingid sa inyong kaalaman, mayroong kapangyarihan yun. Ha? At sabi ng worship sa pagsamba, there is healing. May kagalingang nangyayari kapag kayo'y sumasamba. Amen. Hallelujah. Kaya ligid sa ating kaalaman, sa kadadalo natin at kapag sasambat, pagpupurit, pagpalakpak, pagdalo, paglundag, pagsayaw, biglang magugulat ka na, bakit gumaling na? Bakit wala na yung sakit? Sapagkat tapat ka na nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Amen. Amen? Kung hindi naman natin tinanggap yung Holy Spirit, wala yan eh. Kasi ang nagpupus, ang nagtutulak sa atin para tayo sumamba ay ang presensya ng Espiritu Santo. Amen. Na tinanggap natin. Amen. At yun nga, dumating nung Pentecost, birthday nating lahat. Bakit birthday natin lahat? Because we are the church. Tayo ang simbahan. Tayo po ang simbahan, ang mga believers, ang mga followers ni Christ. Ito, building ito. Amen. Pag wala tayo dito, Wala. hindi masasabing simbahan yan. Amen. Pero dahil tayo nandito at nagpupuri sa Diyos, simbahan, dahil may mga taong sumasamba at nagpupuri sa Kanya. Amen! We are the church, ecclesia. Ecclesia, dalawang salitang Grego na galing sa salitang ik. It means tinawag. Ik, I-double-K, it means you are called. Tinawag ka. Sino naniniwalang siya'y tinawag ni Lord? Naku, ang hina-hina ng sigaw. Yan. Ang ibig sabihin ng tinawag, ik. Sa salitang Grego, ano? Ik. Tapos, kleseia. Out. Inihiwalay. Kaya, pag yun po ay pinagduktong ekleseya, ang ibig sabihin, those who are called out. Mga taong tinawag, inihiwalay, ibinukod ng Panginoon na nagpupuri, sumasamba sa Diyos na makapangyarihan. Ang hina. Amen! Ang salitang ekleseya sa English ay tinawag na iglesia. Sabi ng Mateo 16, di ba? At ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Kay Lord. Iglesia ni Kristo. Di ba? Amen. Ang tanong, kailan sinabi yun ni Kristo? 1914 ba? Hindi! Dahil ang 1914, tinatag ni Manalo.
Kailan sinabi ni Kristo ang ikaw ay Pedro, itatatag ko sa ibabaw ng bato ito ang aking iglesia? 33 AD. AD ang ibig sabihin Anno Domini. Anno Domini ang ibig sabihin ay Year of the Lord. Amen. Taon ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin si Lord. Inaangkin lang nila yung salita. Totoo naman yun eh. Aking iglesia, iglesia ni Kristo tayo. Original. Mulat sa pool, mahal kita. Nalalaman mo. Ayan, yun ang ginawa ng Panginoon, di ba? Oh, tinatag ni Jesus. Ha? Yung mga reliyon, tinatag ng tao, patay silang lahat, nasa libingan. Ako galing sa Israel, nag-mission ako doon. Pumasok ako sa libingan ni Kristo, umiiyak ako. Kasi damandama ko yung presence ni God, yung anointing na tinatawag. Alam nyo, nung pumasok ako doon, wala doon ang bangkay ni Jesus. Bakit? Sapagkat siya'y muling nabuhay. Sapagkat siya'y umakyat sa langit. Amen! Kaya ako'y sigurado. Tsak na tsak ako. Kaya hindi ako pwedeng umalis sa iglesyang ito. Hindi rin Sapagkat nakatitiyak ako na ito'y tinatag ni Jesus. Amen. Amen. At ang pangako niya, Pentecost. Ilang taon na ang iglesia na tinatag ni Jesus? Pagtingnan niyo po sa encyclopedia at maging sa internet, sa Google, who is the founder of this church, Catholic Church? Ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Ang ibig sabihin ng universal, pangkalahatan. Ang ibig sabihin ng pangkalahatan, walang ibang pangkalahatan. Si Kristo, the universal one. Si Kristo, ang pangkalahatan. Kaya pag tinanong mo si Kristo yan, Katoliko. Bakit ano ang Katoliko? Pangkalahatan. Ano ang Katoliko? Universal. Sino yon? Si Jesus. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabihin mo lagi, I am proud to be a Catholic. Ang hina. Yung iba na mga alanganin, lipat ng lipat. Hindi mapakali. Hindi manatili. No? Pag-alaman, nilipat mo ng lipat, after mga 2 months, patay na yon. Amen. Kaya ang ating pag-uusapan, di pa po ako nag-uumpisa, is the promise. The confirmed promise of God. Ano yung confirmed promise of God? The Holy Spirit. Ang banal na Espiritu. The word Pente galing po sa salitang 50. Si Kristo'y nabuhay after 3 days na siya ay namatay. Bakit namatay si Kristo? Anong dahilan? What's the purpose? Bakit si Kristo'y namatay ng 3 araw? Walang alam. Ano? Sapagat may mga taong naunang namatay bago si Kristo dumating. At sinabi ng Acts chapter 4 verse 12 na kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen. Kaya kung hindi pinuntahan nyo ni Kristo, wala silang kaligtasan. Kaya ano sabi ng ating dinadasal sa misa? Apostles' Creed, kung kayo nagdadasal. Ano yung Apostles' Creed na dasal? Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Pagkatapos doon sa portion ng dasal na yon, sabi ron, si Kristo'y namatay, nanaog sa kinaruroonan ng mga yumao. Sa unang sulat ni San Pedro, sabi doon, inaralan ni Kristo ang mga kaluluwang andun. At nang si Kristo yung muling mabuhay, kasama ang lahat ng yun na isinama at pinarada sa harapan ni Yahweh El Shaddai sa langit. Na sila ang tinatawag ngayon, the communion of saints in heaven. Na silang nagdadasal para sa atin, Hebreo chapter 12 verse 25. May mga taong nauna na doon
na siyang nagdadasal sa atin kasama si Mama Mary at ang mga banal na santo na nagdarasal para sa ating lahat. Wala akong kausap. Wala akong kausap. Parang dito lang may pumapalakpak, dito parang wala eh. Bakit wala? Wala eh. Okay. Ako gusto ko po informative, ano? Kaya nagbibigay muna ako ng information sa inyo, ano? Kasi baka pag-uwi nyo ay wala rin tayong alam. Ang daming naililigaw na Katoliko kasi walang alam. Sabi ni Hosea, sabi ni Propeta Hosea 4:6, people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Sabi niya sa Tagalog, ang aking bayan ay napapahamak at nangamamatay, na ililigaw dahil sa kanilang kamangmangan. Sa ano? Sa salita ng Diyos. Amen. Kaya marami nang nailigaw. Sana sila'y magbalik. At iniintay ni Lord, ang lahat ay magbabalik. Sabi ng Philippians chapter 2, darating at the end of the time, that every knee, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya, lahat ng labi ay magsasabing si Kristo'y Panginoon at Diyos. Mapapahiya ang lahat ng umaayaw kay Kristo, sapagat lahat ng tao'y luluhod at lahat ng labi sa Kanya'y magsasabi na Siya ang Panginoon at Diyos. Purihin si Jesus. Amen. Saan ka pa? Aalis ka pa ba sa pagiging Katoliko? Dito na. Aalis ka pa? Dito na. Pagkatapos pag namatay ka, ipapadala ka naman dito ng mga kamag-anak mo. Babasbasan ka. Babasbasan ka, ano? Ayan. Ayan. Mahalaga ang ating destination, yung langit. Sino gusto sa langit? Naniniwala ba kayo sa langit? Sino po ang naniniwala sa langit? Naku, ang dami hindi tumataas. Alanganin kayo sa langit? Saan nyo gusto? Sa impyerno? Sino gusto sa langit? Nasa Biblia yon, di ba? Iniaral ni Kristo, si Lazaro namatay. Mabait si Lazaro. Kasama yung mayaman. Inaapi ng mayaman si Lazaro. Pareha silang namatay. Ang mayaman napunta sa impyerno. Si Lazaro napunta sa piling ni Abraham. Sabi ng mayaman, Amang Abraham, hirap na po ako rito. Pwede po ba pabalikin mo si Lazaro doon? Dahil po may 3 akong kapatid. Ayoko po silang pumunta rito sa impyerno. Sabi ni Amang Abraham, andon ang mga sinulat ng mga propeta. Amen. At ang sinulat ni Moses at ng aklat ng mga awit. Pakinggan nila yon. Pero pinagpilita, awit hindi nila mapaniwalaan. Paano pa kaya yung patay na muling nabuhay, tinutukoy si Kristo? Paano ka mananampalataya kay Kristo kung ayaw mo makinig ng salita ng Diyos? Paano ka mananampalataya kay Kristo kung ayaw mo tanggapin ang aral ng Panginoon? Ang sinulat ni Propeta Isaias at sinulat ng mga propeta at sinulat sa mga awit at sinulat ni Moses. Paano ka maliligtas? Isang dahilan kung bakit sa impyerno napunta ang mayamang iyon. Hindi lang sa karabutan, hindi dahil lang sa siya'y maramot, kundi dahil hindi niya pinaniniwalaan ang mga sulat ng kapahayagan ni propeta, ng lahat ng mga propeta, maging ang mga awit at maging ang sinulat ni Moses. Amen. Tapos na tayo, uwi na tayo. Anong oras na ba? 5:00 pa lang. Nakalagay sa mission order ko hanggang 6:30 tayo. Amen. Tama ba yun? Amen. Okay. Yan. Ang ating pong pag-uusapan na yung pangako. Yan. Nabigyan ko na kayo ng introduction. Ang pangako ay darating sa atin pagkalipas ng 50 araw. Si Kristo namatay, muling nabuhay after 3 days.
After 3 days na siya muling nabuhay, 40 araw na siya'y nakapiling ng mga alagad at nagtuturo. Amen. Diyan kinuha ang ating tradition na kung saan tayo pag may namatay, may 40 days tayo. Biblical, nasa Biblia. Nakikinig ba kayo din eh? Parang hindi. Nakikinig po ba? Ayun po yun, mga kapatid. And then pagalipas ng 40 araw, si Kristo'y umakyat sa langit. Iniakyat siya. Nakatingala ang mga alagad. Tinitingnan nila. Kitang-kita nila na si Kristo'y iniakyat. Ang tawag doon ay ascension. Ascension. Yung pagdating dito, pag galing sa langit, pumunta sa rito, ang tawag doon ay ascended. Ascension, descend. Dumating. Si Mama Mary nung umakyat sa langit, anong tawag sa kanya? Assumption. O baka magkamali kayo. Pag si Kristo, ascension. Pag si Mama Mary, assumption. Okay? Maliwanag? Ay, walang subagot. Maliwanag. Okay. So, pangako po yun. At yung gospel na binasa ko ay nagpapakita po ng aral na napakaganda. Sabi ron, this gospel describe Jesus Christ's appearance, yung pagpapakita ni Kristo matapos na siya'y muling mabuhay. Nagpakita siya. At anong ginawa? Nagpakita siya sa mga disciples of the week. Yung unang araw ng Sanlinggo. Ano po ang unang araw ng Sanlinggo? Tanong ko sa inyo. Ano po ang unang araw ng Sanlinggo? Sabat. Ano po ang unang araw ng Sanlinggo? Linggo! The first day of the week is Sunday. Hindi po Monday. Ang Monday po, the first day para sa working day, sa pagtatrabaho. Pero ang first day of the week, kasi ang Sabado, ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos Ama. On the 7th day, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kaya sabi rito, nung unang araw ng Sanlinggo, si Kristo nagpakita sa kanila habang nagkakatipon ang mga alagad. Kaya, sa unang araw na yun, anong nagpakita? Sabi ron ay kapayapaan, peace be with you, anyong haseyo. Sabi niya, anyong haseyo. Sa Koreano yun. Sumayin yung kapayapaan. Peace be with you. Bakit peace be with you? Sapagat sila ay takot na takot. Sapagat sila ay balisang-balisa. Bakit sila ay natatakot? Sapagat sila ay nagkukulong sa kwarto dahil baka sila ay isunod at ipako rin sa krus. Pero nang dumating si Kristo, sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Anong sagot? Thank you, Lord. Anong sagot? Sumainyo. Ayun, sa ating misa, at sumainyo rin. Sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Anong sagot? At sumainyo rin. Diba? 3 beses na sinabi ni Jesus, Amen. peace be with you. Bakit? Ang tao nangangailangan ng kapayapaan dahil sila ay balisa. Kapag takot na takot, balisang-balisa, anong kailangan? Kapayapaan na ang Diyos ang pinagmumulan. The Prince of Peace is Jesus Christ. Si Kristo ang prinsipi ng kapayapaan. Kaya kung ikay balisang-balisa, takot na takot ka, tawagin mo si Jesus sa iyong buhay. Ang hina. Ang hina. Hindi yung kapag balisang-balisa ka, ang asawa mo'y nasa Saudi Arabia, ang tatawagin mo'y, pare, tulungan mo ako rito. Si kumpari ang tinawag. Delikado yun. Amen.
Sa lahat ng problema, sa lahat ng suliranin, sabi ni Jesus, just call my name I'll be there. and I'll be there. Diba, akala nyo, Christian song yun eh. Ha? Tawagin nyo ang aking pangalan, sabi ni Jesus, at ako'y nanduroon. Amen. Because God is omniscient God. He is divine, omnipotent God. Omnipresent and omniscient. Siya ay makapangyarihan. Siya ay nanduroon sa lahat ng dako at nalalaman niya lahat ng ginagawa mo araw-araw. Tatlo lang yung amen. Amen. Kaya po yun napakahalaga. Anong sabi ng Panginoon? Peace be with you, kapayapaan. Yun ay nangyari nang magpakita siya on the evening of the first day of the week. Unang araw ng Sanlinggo. Bakit unang araw ng Sanlinggo? Sapagkat si Kristo nang muling mabuhay, araw ng linggo. Amen. Ang pinangako ngayon na darating, pinagdiriwang natin sa Sunday. Pagkalipas ng 50 days, there are 7 days in a week. 7 times 7, 49 days. Yung 49, yung ika-49 days, Saturday yon. Yung pang-50 araw, araw ng linggo, nang dumating ang banal na Espiritu Santo. Kaya't ang pagsamba nating mga Kristiyano, hindi Sabado, araw ng linggo. Bakit lang sa El Shaddai Sabado? Sapagkat ayaw nating sabayan ang simbahan dahil baka mawala at baka nandun lang yung mga tao. Kaya sabi ng ating minamahal na servant leader, kailangan Sabado and then pag Sunday, andiyan kayo sa parokya nyo. Amen. O pumupunta ba naman kayo sa parokya nyo? Ang hina. Purihin ng Panginoon. Para kayo nagpapatay ng lamok sa palakpak nyo, ano? Parang hindi papuri yung palakpak nyo sa Lord, eh. Alam mo, ang papuri sa Diyos, bigay tudo. Parang buhos ng ulan na napakalakas. Ganun yung palakpak para sa Panginoon. O ba't hindi nyo gawin? Ayun. Yung parang buhos ng ulan, di ba? Tinan mo, sabayin nyo ng malakas na palakpak, sabay-sabay kayong lahat. O di ba? Parang buhos ng ulan. At mamaya, ramdam nyo, pinagaling kayong lahat ng Panginoon. Okay. So, tandaan nyo po ha, informative ang aking pong preaching. Informative. May natutunan, dapat tayong malaman. So, ika-50 araw-araw ng linggo, nabuhay si Kristo araw ng linggo, kaya't ang pagsamba ng Kristiyano, araw ng linggo. Kaya sabi ng banal na aklat, sa aklat ng mga gawa, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ay dapat magbukod na kayo ng halagang kaya ng puso nyo para ialay sa Panginoon. Amen. Hindi yung pagdating sa simbahan, iniiwasan nyo ang buslo. Pagdating sa simbahan, ayaw nyong magkaloob, pinipili nyo yung pinakabarya. Pag walang barya, tatalikuran nyo yung basket. Nung makita mo may piso, sumabay ka pa sa awit. Mula sa iyo ang lahat ng ito. Mula Muli kong handog. Muli kong handog ay piso. Nagtago. Mga kapatid, pag sinabing love offering for God, ipinadadama mo gaano mo kamahal ang Diyos. Amen. Iyan. Gaano mo kamahal ang Diyos. Yung babaeng balong nagbigay, buong ikabubuhay niya. Hindi siya nang hinayang sapagkat hindi po niya timsong ang awiting nanghihinayang, nanghihinayang. Yung po marami may timsong po nun. Yung mga taong pinanghihinayangan, yung ibibigay sa Panginoon. Amen. Okay, sabi po ng verse 19 tayo. Sabi po rito, pakinggan niyo po.
verse 19 ng gospel po natin. Sabi niya, kinagabihan ng araw ding iyon, ang unang araw ng sanlinggo, araw po yun ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroon ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Ang sarap, ano? Kapag mayroon kang inaasahang darating, kapag ang Diyos ang inaasahan mo, tiyak, siksik, liglig ang biyaya sa atin. Emphasizing this verse doon po sa resurrection ng Panginoon. At tandaan niyo po, ang pagkabuhay na muli ni Kristo is a source of comfort. Kung hindi nabuhay si Kristo, baliwala ang ating pagsamba. Kung hindi nabuhay si Kristo, useless ang ating pananampalataya. Amen. Pero salamat dahil si Kristo'y muling nabuhay, nakatitiyak ka, may assurance ka, nakasama ka sa kanyang pagbabalik. Amen. Amen! Hindi lang source of comfort, but source of security. We are secured if we have Christ in our hearts. Kung may Kristo sa puso natin, secured ka. Kaya pa. Pero kung wala kang Kristo sa buhay, lagi kang takot, lagi kang balisa, lagi kang kakaba-kaba, problematika, asthmatic pa, wala ka pang pera. Pero kung may Kristo na pinagmumulan ng lahat ng bagay, siya ang ating seguridad. Amen! Purihin ang Panginoon. Kaya pag walang Kristo, ang tawa nung nangyayari, pag mayaman pa, may security guard na, may aso pa, may camera pa, may bakod pa, may padlock pa, lahat na lang. Bakit? Takot, baka maluuban. Pero kung may Kristo ka, wala man bakod ang bahay mo, kahit ka may pera, payapa ang pagtulog mo, masaya ang kalooban mo, sapagkat nasa sayo, sa puso mo, nandun ang nagpapasaya sa atin, si Jesus! Amen! Sino bang nagpapasaya sa inyo? Si Jesus ba? O pera? Si Jesus. Si Jesus. Amen. Amen. Sino ang inaasahan natin? Si Jesus ba? O weteng? O luto? O sugal? Na dinownload mo sa cellphone mo na pinagkakabalahan mo? Kasalanan sa Diyos yan. Yan ang kalaban ngayon ng mundo. Kaya inuutos mag-iba tayo at magbago ng isip. Amen. Kasi ang lahat po ng alok ng social media ngayon po'y usong-uso ang kasinungalingan, false news, fake. Fake news. Kahit hindi mo mapapaniwalaan, akala mo yung taong nagsasalita, siya mismo, pero ang tawag doon AI. Ano po yung AI? Artificial Intelligence. Yung po yung ginagawa, akala mo na wasak yung bundok, pero yung po ay AI, fake yun. Hindi totoo yun. Ngayon ay nasa panahon tayo ng kasinungalingan. Pero ang mga anak ng Diyos nabubuhay sa katotohanan na siyang magpapalaya sa atin. Amen! Kaya po, dapat alam po natin, informative, na ano po, hindi natin siguro alam yung AI na tinatawag sa social media, nagsasalita sa ganitong tao, pero hindi naman siya yun. Ginagamit. Yun po ay isang application na kapag dinownload mo, magagawa mo pati tao, pati hayop, mapapasayaw mo. Makapagpasalita, po pwede mong gawin ng isang bundok na gumuguho na hindi naman yun totoo. Ganyan ang mundo ngayon. Fake news. Kaya hindi dapat kayo maniwala kaagad. You must know
it first. Alamin natin muna. Because the truth will set you free. Katotohanan ang magpapalaya at ang katotohanan ito ay si Jesus. Amen. Pag wala ang Espiritu Santo sa atin na promise ni God, walang magagabay sa atin. Ano ang purpose? Bakit ang Espiritu Santo ay ibinibigay sa atin? Sabi naman ng aklat, John chapter 14, siya ang magtuturo sa atin. He is our great teacher. Tagapagturo sa atin. Pangalawa, nagpapaalaala, nagre-remind sa atin ng lahat ng aral ni Jesus. Nagpapaalaala. Kung wala pa noon, wala pa tayo hindi natin alam yung Holy Spirit. Pag may pinapahanap ka sa anak mo, ano sabi mo? Anak, hanapin mo yung aking pera, nilagay ko dyan sa ilalim ng tokador. Hanapin mo dyan. Sabi ng anak mo, na hindi ko talaga makita, hindi ko makita talaga, na galit ka na. Ano sasabihin mo, sister? Anak, pag hindi mo nakita dyan, pagdating ko dyan, makikita mo. Sabi nung anak mo, iintay na lang kita, inay, sapagat pagdating mo pala, makikita mo na ang hinahanap mo. O, diba? Pero kung may Holy Spirit, pag tinawag mo siya, ipaaalala niya sa'yo. Madalas po nangyayari yan sa akin. Totoo. Because the Holy Spirit, the third person of the Trinity, He is not only a force, hindi lang siya puwersa, but He is a person na magsasalita, magtuturo, gagabay, magpapaalaala, at higit sa lahat, siya ay patnubay at ating sandigan magpakailanman. Di ba? Ikaw pa rin. Jesus. Ayon. Amen ba? The major purpose why there is Holy Spirit, the promise of God, number one, to empower us. Pag sinabing empower, yung mga alagad po nun, takot na takot. Pero dumating yung Espiritu Santo, tumapang sila. Nawala yung takot. Nag-preach at nagpahayag si San Pedro. Hindi natakot na sila'y patayin. Nung dumating yung Holy Spirit. So, ang Holy Spirit kailangan natin to empower us. Sabi ng Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness from Jerusalem to Judea and Samaria and to the uttermost part of the earth. Sa wikang Pilipino, baka po hindi naintindihan ng iba kasi English. Pasensya na po kayo, minsan ako nag-i-English kasi ang apelido ko, America. America po ako eh. Kaya nag-i-English ako minsan. Sabi po ng Gawa, Kabanata 1, talata 8, bibigyan ko niya kayo ng kapangyarihan. Sabihin nyo, kapangyarihan. Sabihin nyo sa English, power. Laksan nyo. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayong lahat anya ay magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem, Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig, kasama doon ang Pandi, Bulacan. Purihin ang Panginoon! Amen? Empowerment. Bakit, Brother Rex, kailangan natin ng power? Kasi po ang demonyo inhulog dito. Ibinagsak po ang demonyo sa lupa. At nandyan yan. Sino-sino yun, Brother Rex? Yung mga tikbalang, duwende, nuno sa punso, lahat ng mga kung ano-ano. Dahil naman kayo takot at wala sa atin ang Espiritu Santo noong mga panahon yon. Ano ang sabi mo? Ihing-ihi na si nanay, nandun sa bukid. Sasabihin mo, tabi po,
Tabi po. Pag sinabing tabi po, yung authority na bigay ng Diyos sa atin, ibinibigay mo sa demonyo. Hindi dapat tayo magpatabi. Use your authority. Sabihin mo kung ihing-ihi ka na nanay, sabihin mo, in the name of Jesus, lumayas kayo, mga demonyohan dito, sa lugar na ito, iihi ako. Amen. Hallelujah. Use your authority. Sabi ng Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, makinig kayo. Ang sino mang sumampalatayaan niya at nabautismuhan ay maliligtas. Amen. Kaya mahalaga ang bautismo, binyag. Maliligtas. To be a member of the church. Amen. Ha? At ang sabi ron, at ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, siya yung nagsasalita. Sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, sila'y makapagpapalayas ng mga demonyo. Sila'y magsasalita ng ibang wika. Dumampot man na niya sila ng ahas, simbolo ni Satanas yung ahas. Uminom ng lason, simbolo ng kamandag ni Satanas. Ano ang kamandag ni Satanas? Kasalanan. Sabi rin, hindi sila maaano. At sino man na niyang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling! Ngayon, tanong, ginagawa niyo ba? Ha? Hindi po. Because we are lack of knowledge. Kaya nandito po, nagtuturo tayo. Ha? Yun na lang sabi nyo, tabi po, tabi po. Yung inyong bahay na may mga nakadikit na kung ano-anong swerte, kung anong ano yan. Ha? Sa pintuan nyo. Mayroon pa kayong parang kwadrado kayo, may salamin pang gano'n, ano? Ang tawag po dyan, punsoy sa iba. Ang tawag po dyan ay doorways of Satan. Anong ibig sabihin ng doorways of Satan? Yun ang nagiging pintuan para ang lahat ng demonyo ay pumasok sa bahay nyo. Amen. Hindi ang swerte. Sapagat sa Diyos ay walang swerte. Sa Diyos ay laging sigurado kung may pananampalataya tayo. Amen! Sa Diyos ay walang swerte. Sa Diyos ay sigurado. If you have faith in God, kung may pananampalataya ka, nakakatya ka, nakakasigurado ka, gagaling ka, lalaya ka, sasagana ka, sapagat yan ang pangako ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Yung iba, tinatamad ang pumalakpak. Paano kapag papalain yan? Hindi ka naman. Hallelujah. Pangalawa, so empowerment. Sabihin nyo, empowerment. Empowerment. Pag wala po yung power, paano yung demonyo? Di talunan ka. Ako po may napanood na video. Siguro nagdudunong-dunungan, nagpapalayas ng demonyo sa kanilang bahay. Ay nag-iisa siya. Ay gabi pa naman, alam nyo, yung demonyo po ang nanakot sa kanya. At natakot siya. Kaya tumakbo siya. Iniwanan niya yung bahay. Kasi nung nagpapalaya sila, una, bumukas yung cabinet. Nung bumukas yung cabinet, may mga nalaglag. Kinabahan na siya. Kasi nagre-review, in Jesus name, lumaya sa mga demonyo sa bahay na ito. Pagkatapos, maya-maya, nakita niya yung lamisita, tumataas na ganun. Hallelujah. Pagkatapos yung mga upuan na nangabuhan. Ha? Tapos biglang mayroong bumagsak na naman yung kwadro yata yun. Alam nyo, sa takot niya, tumakbo siyang palabas. Oh, bakit nagkaganon? Because they neglected the power, the authority that God gave unto us. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Diba? Sabi ko kanina, Acts chapter 1 verse 8, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Nasa atin na yung Holy Spirit when we were baptized. Nung binyagan tayo. Nasa atin na yun. At kumilos yung Espiritu Santo sa atin nung tayo ay ma-confirm. Nung tayo ay, anong confirmation? Kumpil. Ayun. At pagkatapos nagkarismatika, ano yon? Renewal, baptism in the Holy Spirit para mag-move at kumilos ng may kalakasan sa buhay natin ang pinangako ang Espiritong Banal. Amen.
Ang hina. Pangalawa, so mahalaga yung power para mapagpalayas tayo ng demonyo at di tayo matakot tulad nila Pedro na lumaya sa takot nang bumaba at tanggapin nila ang Espiritu Santo. Bakit takot na takot ka lagi? Kasi hindi mo hinahayaang yung Holy Spirit ang kumilos at ayaw mong magdasal sa Holy Spirit. Pangalawa ay to transform us. Yung tayo'y baguhin. Kung bakit binibigay ang Espiritu Santo is to transform us. Transformation. Pagbabago. 2 Corinthians 5 verse 17. If anyone is in Christ, ang sino mang taong nakipag-isa kay Kristo. Bakit kay Kristo? Because si Kristo ang lahat-lahat. Siya ang pintuan at daan at gabay. Kaya para tanggapin ang Espiritu Santo, tinanggap natin nung tayo binyagan. Nung tanggapin mo si Kristo, kasamang tinanggap mo ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa ating buhay. Ang hina. Amen? So, kung nasa atin ang Espiritu Santo, kitang-kita ang pagbabago. Kung dati ako lasingger, kung dati ako noon mahilig sa kalaswaan, nabago yung buhay ko. Dati ko, napupunta po tayo noon sa Alibangbang, noon sa Cubao. At saka tayo noon, nanonood noon sa Gala Theater ng mga bold. Yung Burlesque Queen na ganyan, gumaganyan-ganyan. O, di ba? Pero nung tanggapin natin si Kristo, nagbago yung buhay natin. Hindi na tayo sumasayaw doon sa diskuhan na yun. Sumasayaw na lang tayo kay Yahweh El Shaddai. Amen. So, the purpose is empowering. Pangalawa, transformation, to transform us. And pangatlo ay to sanctify us. Yun tayo'y pabanalin. Dahil ang kabanalan ay hindi sa atin, ang kabanalan ay sa Diyos. Kailangan, no one is holy, wala anyang banal ni isa man sa atin, Diyos lang. Walang matuwid ni isa man, Diyos lang. Kaya kailangan, sabi ng Panginoon, tayo ay maging banal. Sa paanong paraan? Sabi ng 1 Pedro 15. 1 Peter chapter 1 verse 15. Yaman ang tumawag sa inyo ay banal. Magpakabanal kayo. Ano man ang inyong ginagawa. Wala na akong kausap. May kausap pa po ba ako? Inaantok na. Pumalakpak nga po ng malakas yung mga inaantok. Ayun na yun. Yung mga bigay na bigay, pumalakpak yung bigay na bigay sa Lord. Anong sabi? Number 1, bakit binibigay ang Holy Spirit? To transform. At to empower us. Bigyan ng kapangyarihan. To transform us. Pangalawa, ang baguhin tayo. Pangatlo, to sanctify us. Yung tayo'y pabanalin. Kaya pag nasa atin ang Espiritu Santo, dun yung sinasabi rito ng banal na kasulatan sa ating binasa ngayon, na tayo niya ay, anong sabi ng Panginoon? Pakinggan nyo. Sabi niya rito, sabi niya rito, sumainyo ang kapayapaan kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Kung wala tayong power, kung hindi tayo binago, kung hindi tayo pinabanal ng Diyos, tapos sinusugo ka, paniniwalaan ka ba? Hindi. Pero dahil nasa atin ang Espiritong Banal, 5 verse 22, ano yun? Pag-ibig, masdan ang ginawa mo, binago ang buhay kong ito. Dating buhay ay naglalasing ako, nanonood ng mga fake na video,
Ikaw, Panginoon. Ikaw, okay. Sabihin niyo, ikaw. Panginoon, ang aking buhay. Kaya naman, mula ngayon, ikaw ang aking paglilingkuran at aking gabay sa buhay. Amen? Palakpakan ang Diyos ng malakas. Kaya po noon, ako'y tawagin ni Lord, 1986, lahat ng sakit ko pinagaling ni Lord. Sakit sa puso, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, hepatitis, ispat sa baga, ulcer, at marami pang iba. Pero dahil po sa pagtanggap kay Kristo at pagkilos ng Diyos sa buhay ko, lahat ng yon pinagaling ako ni Jesus. Amen? In Him nothing is impossible. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya huwag kayong mag-aalinlangan. Manalig at manampalataya. Yung dating si Brother X Payat, ngayon, napagkakamalan akong si Alden Richard. Purihin si Jesus. Kaya sa mga oras na ito, lahat po ay tumayo. Itaas ang kamay. At ideklara natin ang goodness ng ating Panginoong Jesus. Let us declare the goodness of God. Sabihin nyo, I love you, Lord. I love you, Lord. Ulitin nyo. I love you, Lord. Sabayan nyo yung choir. Amen. Amen. Yes, hallelujah. The moment that we wake up, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. So I will sing of the goodness of God. Let's pause for a while. Taas nyo ang inyong kamay at damhid ang presensya ng Diyos. I know God is here in our midst. Yun ang sabi ng Panginoon. 2 o 3 tao nagkatipon sa kanyang pangalan. Jesus said, I am there in the midst of them. Nandun ako sa kanilang kalagitnaan. At angkinin mo na may ginagawa na siya sa iyong buhay. You claim that there is power moving in your life, that there is healing,
deliverance happening to you, nangyayari sa buhay mo ngayon. Lingid sa kalaman mo'y dumadaloy mula ulog at talampakan ang kanyang pagpapagaling sa iyong buhay. You claim it right now. Claim it right now. Patong ang kamay sa ulo. Kung paano sinabi ni Jesus. And Lord, I pray na ikaw ang great healer and provider. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Kaya tinakin po namin sa iyong pangako na sino mapatungan ng mga kamay ay gagaling ang sino mang may sakit. Naniniwala kaming kamay mo ang nakapatong sa amin. At Diyos, inakin namin ang pagdaloy. Sinasaway ko ang lahat ng kilos at gawa ng dyablo sa aming buhay. In the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, receive healing, receive deliverance, be healed, be healed, be healed. In Jesus' name. In Jesus' name, you claim healing. Habang umaawit ng Come Holy Spirit yung mga choir, ang kaninyo ang kagalingan, ang kaninyo ang himala, ang kaninyo ang pagpapala, ang kaninyo may nangyayari sa inyo, kagalingan sa inyong buhay. And I declare healing, I declare deliverance, I declare all of us are healed in Jesus' name. At ngayon, sino po sa inyo ang dating may sakit sa puso na ngayon ay pinaniniwalaan mo